Hey mga brods, may balita nga po tayo dito po kay Kai Sotto. Yes, pumirma na nga ito sa Koshigaya Alphas para sa season 2025 to 2026 Japan B-League mga kabrods. Well, ang laki nga ng offer doon kay Kai Sotto. Biruin nyo ba naman? From 34.2 million pesos, tumaas ito ng 64.6 million pesos. So grabe ah. Iba talaga mag-offer ang Japan B-League. Talagang sobra-sobra sa milyon pa ang kanilang binibigay. Kaya nga ito pong si Kai Sotto mga kabrods. Ngayon, tiba-tiba siya ngayon dahil napakalaki ng offer sa kanya. Pero syempre, deserve din naman ng ating kabayan si Kaiju, ating 7'3" big man. At ito, magandang sign pa nga ito dahil nung January lang din naman ito nagkaroon ng torn ACL. Tapos mga kabrods, ngayong May, ay umokay na. Yes, nakikita rin natin sa mga kanyang mga bakasyon, sa kanyang mga Instagram post na ito pong si Kaiju, yes, nakakapaglakad. Hindi nga natin alam kung nakakapaglaro na rin dahil syempre napakabilis ng recovery ng isang Kai Sotto. Grabe rin kasi ang alaga sa kanya mga kabrods. Dibruin yan from January to May. So parang 4 months lang ang kanyang recovery tapos umokay na agad. Pero syempre alam din naman natin, ito pong Koshigaya Alphas, alam din naman nila na ito pong si Kai Sotto, hindi nila ito bibiglain, hindi nila pepersahin dahil kakagaling nga lang sa ACL. Pero in time, in the future, bibigyan sila ng magandang stats, magandang panalo, magandang contender dahil lang sa kanila na si Kai Sotto. Kaya ba naman binigyan ng mga ganyang offer? Maski nga si Coach Tim Cone mga kabrod, sinabi niya sa ating paparating na Gilas Pilipinas schedule dahil syempre nagre-ready na rin ang ating Gilas sa paparating na Bermans dahil nandun na yung mga laban nila. Sabi rin ni Coach Tim Cone kung nasa kanila pa si Kai Sotto, andali lang daw manalo. Kaya ito, ang ganda ng mga offers sa kanya. Kaya ito mga bros, may mga reports and rumors naman tayo na ito pong si Kai Sotto. May mga offer din pala ito sa PBA. Yes, nauna na nga ang SMB. Yes mga brods. Sabi nila bago pa ito makuha ng Koshigaya Alphas, nung nasa Yokohama B Corsairs pa, ito pong si Kai Sotto, tapos nung na-injured ito mga kabrods, gustong offer na pala ito ng SMB kahit injured yan si Kai Sotto dahil alam din nila pag gumaling ito, mas lalakas talo ang Beermen. Yan din yung mga ayon sa mga reports and rumors natin. Pero ito nga, syempre mga brods, hindi nga tinanggap pa muna ng kampo ni Kai Sotto yung offer dyan sa PBA dahil meron din namang panahon niya ng PBA mga brods. Siguro nga kung si Kai Sotto retired na, medyo hindi na ganun kalakasan, siguro dito na ito lalaro ng PBA. Pero ito habang bata pa ito, gusto niya yung NBA dream niya, gusto niyang ma-achieve yung pinaka-inaasam-asam niya na makatungtong ng NBA. Maski naman tayo, mga Pinoy, kabayan niya, magiging proud din tayo kung makuha yun ni Kai Sotto. Kaya magandang stepping stone na ito na makapaglaro siya ng Japan B-League dahil dito naman lumalakas kasi si Kai Sotto mga kabrods. Oo nga, may mga offers sa mga Australia, sa Europe, pero hindi naman siya napapasa ng maayos doon. While dito sa Japan, nakikita natin yung full potential niya dahil may tiwala ang mga teammates niya. Lalong-lalo na dito sa Koshigaya Alphas na hindi nga ito masyadong malakas na kupunan sa Japan B-League Division 1 at dito mas aasahan nila si Kai Sotto. Dito naman mas lalong makikita na naman natin ito pong pagkayod kalabaw, pag-improve, pagbubuhat ng isang Kai Sotto na kaya mas nag-i-improve siya dito sa Japan mga kabrods. Kaya pagdating nga sa Gilas Pilipinas, napakalaking tulong na ito, di ba? Kaya ito, yung offer ng SMB ay tinake down muna mga kabrods ng kampo ni Kai. Pero yung offer kasi ng SMB, siguro nga, kung mas malaki yun or mataas-taas lalo, baka dito na maglaro siguro si Kai. Kaya ikaw mga kabrods, komento mo lang opinion mo dito sa updated career ni Kai Sotto. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Balitaan nyo na ba ito pong si Kamaka Hepa? Yes, nabalitaan na rin natin ito na ito pong Barangay Nebra San Miguel gusto pala kunin ito pong 6'10" na parang point guard niya pero 2 or 3 shooting guard to forward. Ito pong laruan nito. Athletic ito mga kabrods. Ito pong Phil-Am na ito from Frankfurt Skyliners sa Frankfurt, Germany naglalaro kasalukuyan. Ito pong si Kamaka Hepa. Sa ngayon kasi ang Barangay Nebra San Miguel gusto nga nila ng mga ganitong big man. Yes, may mga ayon din sa reports natin, i-recruit nga daw ng Hinebra ito
Pero syempre, kailangan muna dumaan ng proseso. Kung i-recruit man, dapat idaan mo ito sa PBA Draft 2025. Kaya ating paparating na Rookie Draft 2025, ang daming mga magagaling na fill ang players ang papasok ng PBA. Isa na ito pong si Kamaka Hepa, mga kabrods. Kung kukunin man ito ng Ginebra, nako, tiba-tiba na naman sila dito, mga kabrods, dahil di hamak na may shooting ito, maganda ang court vision, magandang ball handling skills, magandang perimeter, magandang skill set, magandang footwork, as a 6'10" pa. So, saan ka makakita ng mga ganyang 6'10" na ganyan yung galawan? Parang sa NBA lang din tayo nakakakita, di ba, mga kabrods? Kaya, gustong-gustong kunin ito ng Barangay Nebra San Miguel. Siguro hindi na talaga sila matatalo dito kung kukunin nila. Still of the drop ito, pero pwede pa ito mag-top picks. Pero kung gustong-gusto talaga ng Ginebra ito, ibababa nila ito sa mga top 10 or second round, kung saan yung pick ng Barangay Nebra San Miguel. So, alam din naman natin ng Ginebra. Maganda rin ang run ngayong All-Filipino Cup. Nakapanalo nga sila kahapon, kagabi, against Phoenix Super LPG. Kaya medyo maangat-angat na naman ang Jeans. Pero hindi yun makakontento hanggat hindi nila makukuha ito pong 6'10" na si Kamaka Hepa. So, isa pa ito, mga kabrods, ito pong si Kobe Paras. Yung si Kamaka Hepa 6'10", ito pong si Kobe nasa 6'6" naman. Yung Kamaka Hepa kasi pwede nalang ilagay ito sa 3 or 4. Tapos easy 5 si Jape. Tapos ito pong si Kobe Paras, pwedeng gawing 2 ito ng Ginebra as a 6'6". Di ba ang laki na lalo ng lineup ng Ginebra niyan? Kaya ito pong si Kobe Paras gustong kunin ng Ginebra, mga kabrods, dahil ayon din sa reports and rumors natin, balik loob na sa basketball si Kobe. Tapos na sigurong showbiz na ito after na ito makipag-break up sa kanyang one of the popular artist dito sa ating Pinas, si Kailin Alcantara. Pagkatapos yun, mga bros, kanda gulo-gulo na naman ang showbiz career ni Kobe Paras. So, syempre, maraming babatikusin na naman sa kanya. Pagdating sa mundo naman ng basketball, ito naman yung pinaka gusto rin ni Kobe at nami-miss na niya rin. Ito, kaya nga dito sa mga clips natin, ito, balik loob na nga sa basketball na naman si Kobe Paras. Kaya itong gustong kunin ng Ginebra dahil ito na daw yung pinaka isa sa mga hinog na magpapadraft ngayong 2025. 25 ngayong Kamaka Hepa, 27 naman ito pang si Kobe Paras. So, bata-bata pa kahit papano at nasa prime pa ni Kobe ito. At isa pa, slim na rin ito pang si Kobe Paras at mas bumilis na ito, hindi na katulad dati. Magandang skill set, magandang depensa, magandang hustle, high flyer, maganda na rin ang ball handling skills, may shooting pa, athletic na Kobe Paras, kaya wala ka nang hihingilin dito, mga kabrods. Mas athletic pa to kay Jamie Malonzo Pinakauli na niyang pinaglaruan yung Alteri Chiba. Kaya nga, mga kabrods, ito pong si Kobe Paras, sa tagal-tagal na rin itong nagpapahinga sa mundo ng basketball, siguro nga panahon na para bumalik ulit dahil kailangan na rin siya ng Ginebra at gusto rin siya doon. Kaya nga itong pa-draft natin, mga kabrods, sa Barangay Nebra San Miguel, isa sa mga kukunin talaga nila, ito pong si Kobe, para hindi sila magsisisi dito, mga brods. Kung kukunin mong recruit ito, siguro nga mas okay idaan na lang sa draft kaysa sa undrafted, mga kabrods. Kaya kung, mga brods, Kamaka Hepa plus Kobe Paras sa paparating na draft ng Rookie Draft 2025, sa tingin nyo ba mas lalakas lalo ang Gin Kings? Salamat po sa panonood, mga brods. This is Phil Basketball. Yun lang, I'm out.